Magandang araw mga banateros. Naku po, matibag na hubaran. At mga prosekusyon na ihi sa kanilang mga pante. Ang lupit. Alam mo, dahil dito sa impeachment na to, para tuloy na isip ko, tama yung mga observation ng mga vlogger na mas maganda pa ang si VP Sara Duterte ay talaga nga namang na-impeach. At lumabas dito yung mga katotohanan nung mga kasinungalingan na kanila hong ipinapakalat noon pa. Let me be clear, ladies and gentlemen, people in the house. Ito po yung laging sinasabi ng mga banateros na mas mukhang napaganda pa yung impeachment. Di ba? Dahil sa impeachment, kasi nung walang impeachment, lahat ng kasinungalingan ng Kamara, lahat ng kasinungalingan ng mga pinklawan, dilawang, komunista, mga terorista, ay tuloy-tuloy na kanilang napapahayag sa mga balita, sa mga media. O, alam naman natin, although hindi sila nananalo sa social media, pero sa media, alam naman natin, mga bayaran niya mga animal na pokpok na mga mainstream media. So, alam natin na talagang kumakalat yung kanilang mga kasinungalingan. Ngunit datapot subalit dahil sa impeachment ay sila po ay nagmumukha ng tanga ngayon. Yun ang katotohanan. Kitang-kita nyo naman mga kababayan yung nangyayari sa impeachment trial. At dito talagang makikita mo sa social media na pahiyang-pahiya. Kaya nga yung mga dilawa, mga pinklawang tae, walang ginawa kung hindi ibahin ang usapan. Kung dati, nililiis nila sa impeachment, ngayon kung ano-ano na ang kanilang ipinapabalita para medyo madistract sila doon sa nangyayari sa impeachment dahil talaga nga namang nagmumukhang tanga yung mga supposedly witness. Yun. Nung mga nakarang araw, 'di ba, na isa lang yung dalawang NBI agent na pareho namang sablay. Pareho namang sinabi na wala silang kaalaman. Anak ka ng weteng. Nag-witness ka, wala kang alam? Tama ba yun? Tama ba yun na mag-witness ka sa isang bagay na hindi mo man lang alam? Wala kang personal knowledge? Hindi, alam mo ito explain ko lang sa inyo. Alam nyo po ba? Ito hindi naman po siya pagiging religious o pagiging banal. Banal-banalan. Alam niyo po ba nung sa Biblia sinabi ng ating Panginoong Hesus bago po siya tuluyang umakyat na? Kasi remember, namatay siya for 3 days, nabuhay siya at nakihalubilo sa mga apostles at sa mga tagasunod niya. At nung time na yon, bago siya umakyat, ascended into heaven, ay meron siyang bilin. Ano sabi niya? Be my witness. Kaya nakapaka-importante dito ng witness na word. Be my witness. Bakit sinabi ng ating Panginoong Hesus yun noon? Alam niyo kung bakit? Kasi po, yung mga apostles, yung mga tagasunod niya at that time, na-experience yung kasama ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi, be my witness. Hindi yung sinabi ng Panginoon, study the Old Testament and preach the Old Testament, preach the New Testament. Hindi. Ang sinabi doon, be my witness. Kung ano yung na-experience, nakita nyo nung ako'y kasama ninyo. I-witness ninyo kung saan-saan, Samaria, kung saan-saan sinabi ng Panginoon. Until to the end of the earth, i-witness ninyo ang inyong nakita at natutunan. Yun po yun. Alam nyo ibig sabihin ng witness? Kasi may karanasan ka, may alam ka, at ikaw mismo ay naandoon. Tapos, ibinahagi mo sa tao. Kaya nga, yung mga unang tagasunod o yung quote-unquote Christian, ay alam na nila kasi dahil sa witness ngayon nitong mga apostles. Tanong, akala ko ba yung Biblia para sa atin din yan? Paano ako, hindi ko na-witness yung Panginoong Hesus nung nasa lupa siya, paano ako magiging witness? Alam niyo kung paano?
You experience the change of life. You experience Christ in your life. That's why you have to witness to the other people. Hindi ko sinasabing wag nating pag-aralan ng Biblia. That's not what I mean. What I'm saying is this: because you experience something, living, accepted Christ in your life, and na-experience mo yun, the changes in your life, therefore, isi-share mo ngayon yun sa ibang tao. There is a hope in this hopeless world because I have experienced it. Yun ang ibig sabihin ng witness. Na-experience mo, ikaw may personal kang kaalaman. Now, let's go to the legal term of witness. Ang legal term ng witness ay simpleng-simple. Ikaw ay may personal na knowledge. Meron kang kaalaman doon sa certain crime or accusation na ibinibigay mo o pinaparatang mo sa isang tao. Witness ka, ibig sabihin, ikaw ay isang buhay na patotoo na naranasan mo, nakita mo yung nangyari o doon sa akusasyon. Hindi pwedeng wala. Wala namang problema kung sabihin ni Matibag na it is, in my own opinion, that VP Sara Duterte is a committed grave threat against the president. Wala problema dyan. It is your freedom of speech. But that is not what we are questioning right now in the impeachment court. What we are questioning is you being a witness to that grave threat. Ano yung experience mo? Kaya nga kung sinasabi niyang, hindi pa naman ako NBI director at that time, so wala akong, okay, given, accepted. Hindi ka NBI director at that time. Sige, walang problema yung sinasabi mo. Ang tanong, ngayong NBI director ka na, meron ka bang nalalamang personal doon sa akusasyong may grave threat si VP Sara Duterte sa presidente? Kaya nga tinatanong paulit-ulit, nalaman nyo na ba? Nakilala nyo na ba kung sino yung kinausap? Kasi kung alam mo na kung sino yung kinausap at nakausap mo na yung kinausap o naimbestigahan mo na yung kinausap, therefore, you have a personal knowledge. May witness ka na ngayon. Kasi may personal knowledge ka na doon sa grave threat. Ano yun? Nakausap ko mismo yung inutusan ni VP Sara Duterte na patayin si Marcos at si Lisa at saka si Romualdez. Di ba? Ibig sabihin, alam mo na. May experience ka na. Bakit? Nakausap mo na. Ang problema, mga kababayan, wala hanggang ngayon. Anong sinasabing paulit-ulit ni Matibag? Continuing investigation. Wala pa pala. You have not concluded. You have not talked to anyone. Bakit ka naging witness? Doon pa lang, mga kababayan, suplak na. Yun ang pinapatotohanan ng defense. Wala ka palang alam. Hindi mo alam yung nangyari noon. You were not there. Tapos ngayon, hindi mo nakausap yung sinasabi ninyong pinibintang ninyong may grave threat. Bakit ka nandyan sa upuan? Sa witness stand. Palitan na lang natin yan, salitang witness stand. Gawin na lang natin opinion stand. Kasi opinion mo lang pala yung pinakikinggan, hindi naman pala ikaw bilang witness. Tama, mali? Kaya nga alam mo, sa totoo lang, sablay. Sablay yung pagpresenta ng prosecution doon sa dalawang unang NBI na pareho daw pang di umano allegedly may perjury case. Ibig sabihin ng perjury case is pagsisinungaling. Simpleng-simple, pagsisinungaling kasi paiba-iba sinasabi. Pangatlo pala, etong witness sa Matibag na wala din naman personal knowledge doon sa kung meron na bang na-contract na papatay. Wala. So, what the? Sabi ko nga, what are we talking about? Anong napatunayan? Wala. Ang napatunayan, there is nothing or nothing specific or no one in particular kung sino yung
sinasabi ninyong kinausap, kinontrata ni VP Sara Duterte para patayin si Marcos. Kaya alam mo, basag na basag talaga si Matibag dito. Alam mo, eto sa totoo lang, nung aking yung tinitingnan in a bigger picture, kasi you have to understand there is wisdom in this trial. Kung titingnan ninyo, nalaglag sila dahil sa pagiging narcissist lang nila. That's the truth. What do I mean? Simple lang po. Dahil sila po ay gusto nilang bumida-bida. Hindi ko alam kung gusto. Ako, dinidisregard ko na nga yung binayaran sila eh. Buti nga, dinidisregard ko na nakatanggap sila ng maleta. At dinidisregard ko na influence siya ng asawa niya. At baka binabantaan din yung asawa niya pag hindi naging witness yung asawa mo. Ay ikaw naman ang aming ilalaglag. Dinidisregard ko na nga yung part na yan eh. Kasi I want to believe, di ba? Gusto ko maniwala sa purity ng sinasabi ni Matibag. Ang problema, wala talaga eh. So yung mismong kanyang pagiging narcissist, o palitan na natin yung word, pagiging mayabang. Dapat director mayabang na lang po ito, hindi na ito director Matibag. Kita nyo naman, di ba? Mantakin mo, ni-request yun sa judge. Saka nakakita ng court na ni-request sa judge. Judge, pwede po ba pakisabihan naman po itong humaharang siya, hindi ako nakikita sa camera. Saka nakakita ng ganong klaseng witness. Diba dapat nga yung witness hindi na masyado nagsasalita kung ano lang yung tinanong sa'yo. Or else, everything that you will say would be used against you. Diba? Pero eto, yung witness, talagang ang yabang. Dahil doon sa kayabangan niya, nabuking siya, na wala pala siyang personal knowledge. Ibig sabihin, wala, chismoso ka lang. Hearsay lahat ng sinasabi mo, hearsay lahat ng mga pahayag mo, dahil wala kang personal knowledge. Nakakahiya, di ba? O, ito pa, mayroon pa tayong i-play natin itong yesterday impeachment trial. Okay? Yung mga bitaw ng mga senador. Natatawa ako kasi yung mga ibang senador na alam nating kakampi naman ni Marcos, yung tanong nila, mas lalong nalaglag si Matibag. I-play natin papakita ko sa inyo. And Senator Judge Padilla as of now. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized for his interventions. You may proceed, sir, when you are ready. You have 2 minutes. Mr. Witness, kahapon naitanong ko sa inyo yung kaso ni Ronel Mas. Ngayon, tatanong ko sa inyo, familiar ho ba kayo sa kaso ni Ronald Kibuyen, Maria Catherine Seron, and Joe Mark Ebcay? Narinig ko po sila. Ano po yung pagkakarinig mo sa kaso? Sila po ay inaresto ng PNP, CIDG. Yung isa po sa, I think it's an Osamis dahil meron siyang nagsabi na patayin si dating Pangulong Duterte at nag-offer ng 100 million na reward. Yung naman pong ubayan sa Boracay ata, may offer din. I'm not mistaken, 150 million po yata na reward. So, itong tatlo po, sa pagkakalam niyo, ano mga trabaho nito? Yung isa po, construction worker, hindi ko po maalala yung isang tao. Yung isa ay unemployed college graduate. Ayun. So, the reason why I asked that, kasi tulad ni Ronel Mas, isang teacher, at itong tatlo, mga ordinary mamayan, Opo. i-compare natin dun sa ginawa ni VP Sara at saka ni Mayor Baste sa ating Pangulo, pagbabanta almost the same yung nangyari. So, kamay na bakal ang pinairal. Kapag mga ordinaryong mahirap na mamayan, ang pinapairal ninyo dyan sa law enforcement. Pero kapag makapangyari ang mga tao, you treat them with kids' gloves. Why is that? Alam mo, tinanong niya na to kahapon. Nagtataka lang ako bakit hindi siya malang tinuturuan ng abogado niya, no? Sorry to say pasensya na kayo, abogado ni Senator Rapi. Pero alam niyo ba na nakakapuntos lalo diyan yung, unless yun talaga ang gusto niyong palabasin, nakakapuntos lalo diyan yung defense. Explain ko sa inyo, tuloy muna natin. Respectfully po, Your Honor, unang-una, I cannot speak to the
behavior of the law enforcement at that time. But I agree with you na yung pag-aresto po sa kanila is warrantless arrest. That's the reason why na-dismiss po lahat ng kaso na yon. Yung sa ngayon naman po, yung mga pangyayari na ito, we go to the case build up and file a case katulad po nung nangyari kay Vice Presidente, meron pong nakapending ngayon na kaso. At kung ito po ay may file sa korte, that is the time that the court will issue a warrant of arrest. So meron po tayong prosesong sinusunod po. Mali nga yung pagka-aresto. Actually, warrantless arrest yung nangyari noon. Pero meron bang nag-utos why it was done by the law enforcement people at that time? And what's the difference between the law enforcement back then and the law enforcement people now? Well, I can only speak po for my bureau na NBI. We are making sure that we are following the process and the law. In any case, wala pong malaki o maliit na kaso. Ang tinitingnan po lagi natin dito ay ang ebidensya, ang batas at ang prosesong dapat pong sundin. Okay. I'll give you an example. Halimbawa, yung nangyari ngayon na pagbabanta sa ating Pangulo, nangyari noon sa panahon ni Pangulong Duterte at nagbanta si Leni Robredo. Halimbawa lang, of course, Leni Robredo would not do that kasi I know, wala sa karakter niya. Nagbanta si Leni Robredo kay Pangulong Duterte at matindi yung outburst niya at pagbabanta. At ganun din naggagawa ng follow-up ang kanyang anak. What would have happened? Sa tingin niyo ba, possible na merong gagawang pag-aresto si PRD tulad ng ginawang pag-aresto dun sa mga teachers, sa teacher, construction worker, at unemployed college graduate? Well, respectfully, it's calling for an opinion but siguro meron po akong pwedeng pagbasihan. Base na rin po sa inyong sinasabi na construction worker, teacher ay inaresto dahil sa banta. Posible po. May possibility. Alam mo, gusto ko ang sundutin to. Kung pwede lang sanang makisali yung mamamayan, no? Kasi ito ilang araw na nagdinidiin ni ni Raffy Tulfo. I'm trying to understand. Ano, bumabaligtad na ba si Raffy Tulfo? Ano na ba nangyayari sa kanya? Pero hindi niya ba nare-realize na sa pagsabi niyang ito, ang lumalabas, hindi magkalibel yung threat na ginawa ng mga nahuli at hinuli nung panahon ni Pangulong Duterte at yung panahon ngayon ni VP Sara Duterte. Kasi tama nga naman siya. Bakit yung mga maliliit na mamamayan hinuli pero yung pag si VP Sara Duterte ay hindi huhulihin? Tama yun, di ba? Kasi isa lang ang sagot dyan. The threat noong panahon ni Pangulong Duterte was real threat. The threat ngayon of VP Sara Duterte kuno, yung tinatawag nilang grave threat kuno, it's just an outburst of anger, out of anger, and not really a serious threat. Kaya hindi siya hinuhuli. In other words, hindi mapapatunayan sa korte na it is a grave threat of the Vice President. That's the only reason na bakit hindi hinuhuli si Vice President Sara Duterte. Na tulad na ginawa noon. Kasi noon talagang literal. Ano ba yung sinabi noon? Walang kondisyon. Ang sinabi noon, kung sino makakategi kay PRRD, bibigyan ko. Yun talaga ay talagang threat. Dito hindi. Patayin, pag ako pinatay. Ay, meron na akong nakahandang papatay sa kanila. Ito yung warning. Na huwag niyo akong papatayin. Dahil pag pinatay niyo ako, may yayari sa inyo. Di ba? Warning Iba ang warning sa threat. Ang threat, talagang babantaan kita. Talagang sasabihin ko sa iyo, hoy, matibag, yari ka. Pag lumabas ka dyan, nandyan ako. At ikaw ay aking isi-selfie. Diba? Yun ang tunay na threat. Pero ang hindi tunay na threat ay yung, pag ako namatay yari kay sa akin. Kaya, yung sinasabi ni Raffy Tulfo ngayon, na sinabi niyang, paano kung nangyari ngayon yung ginawa ni Leni Robredo, kunwari si Leni Robredo ang gumawa nun sa Pangulong Duterte.
akala ko nga sasagot nito iba eh. Ang sagot niya, malamang huli hindi dahil sa ganun yung personality. So ibig sabihin, it is not according to legal terms but because of personality of the president. Nakukuha nyo, ang na-establish dito ay hindi talaga tunay na threat yung kay VP Sara Duterte. Ewan ko kung nare-realize na Senator Raffy Tulfo yun. Ewan ko at ewan ko kung nasakyan din ito. Hindi na baka arestuhin po kaagad ang Vice Presidente noon. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Senator Judge. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.